guys, for today's video nga ay another luto sarya na naman tayo mga mami. So itong niluluto namin ay aming pagkain to. Wala silang pagkain dito, sa amin lang. Bumili kasi ang aking sister ng aming ulam. Medyo nga nakaluwag-luwag siya sa buhay kaya ibinili na lang niya ng ulam, charis. Tira daw kasi siya mami ng pera nung nakaraang sweldo namin. Sana all may natitira kasi sa akin, pag sumweldo ko bukas resibo na lahat. So ayun, kaya bumili siya nento. Kasi ito ang uulamin namin, hindi kasi ako nagluto ngayon ng pagkain namin dito sa bahay. Gawa ng pupunta kami doon sa nanay ng aking among babae. Prituhin nga natin itong tilapia mga mami dahil tayo ay may bagoong alamang. Nga prito, ang gagawing luto natin dito ay hindi natin to pwedeng prituhin sa loob dahil ito ay masyadong malansa. Lamang, isda nga, alangan naman may isdang mabango. Syempre malansa, charis. Kaya eto mga mami, magtsatsaga nga tayo magprito dito sa labas kahit sobrang init dahil hindi ko talaga siya pwedeng prituin sa loob gawa ng masyadong makapit yung amoy niya sa kusina. At baka tayo ay mapagalitan ni sir. Dahil ayaw natin mapagalitan ni sir, ayan, dito tayo sa labas. O, di ba nga? Baka mauna pa akong mga mami matusta kaysa dito sa tilapyang piniprito ko. Aba naman talaga. Pero sabi nga nila, pag gusto mong kumain ng masarap, ayan, magtiis ka. Magtiyaga ka. After nga nyan mga mami, bibisitahin ko naman ang aking sister doon sa loob kasi niluluto niya yung nabili niyang hati-hating salmon. Mga nabibili kasi dito mami na salmon na mga pinagtabasan. So, mas mura yon kaya iyon ang binibili namin at sobrang sarap kasi niyan talaga. Kaya ayan, inano na lang ng sister ko, pinangat na lang siya sa kamatis na madaming luya. So, syempre mga mami, magpapahuli ba ang jasmine rice natin? Ayan, nakasalang na. At habang nakasalang nga ang aking tilapia, dito muna ako. Magmumukbang muna ako ng mga prutas dito. O diba? Tagal kasing maluto mami ng tilapia. Ayoko naman tumambay sa labas. Ako'y masusunog. Sayang ang pagpapaputi natin at pagpapakinis kung masusunog lang naman tayo doon. Kaya eto, umupo na lang muna ako dito at nanginain ng prutas para kuminis palalo yung aking balat. Charis! Apakadami kasi yung prutas na pinadala ng nanay ng amo ko. Kaya, ayan, minumukbang ko na lang kasi hindi naman mahilig yung mga bata sa prutas, nasasayang lang mga mami. Gusto ko na nga sana talaga mag-diet mga mami kaso ito namang sister ko, bumili naman ng tilapia at saka ng salmon. Diyos ko, paano ka naman magda-diet pagka ganun kasarap ang ulam? Tingnan nyo naman. Sobrang init nga dito sa Dubai mga mami. Ayan, lumalabas-pasok na lang ako para bantayan yung tilapia pero hindi ko siya tinatambayan doon at baka mauna pa akong matusta kaysa doon sa tilapia. Ayan, luto na siya mami. Magkakain na tayo. Siyempre, ano pa bang hintayin natin kung di kakain na? Alangan naman, gutom na ako mga mami. Hindi ko na ito mapipigilan. Kakain na talaga ako. Nakita niyo naman mga mami, ang sarap ng ulam namin. O, sino nagsasabing namimiss namin ng Pilipinas? Lahat ng pagkain pwede namin makain sa Pilipinas ay nandito na sa Dubai. Kaganito nga mami, ang ulam namin ay parang nasa Pilipinas lang din ako. Ang kaibahan lang ay hindi ko kasama ang aking pamilya. Hindi naman ako masyadong na-homesick mga mami kasi kasama ko naman ang aking sister sa bahay. O diba yung ulam namin parang nasa Pilipinas lang? Huwag kayong magtaka kung bakit naglalakihan kami dito. Dahil ang pagkain namin dito ay ganyan. Lalaan kasi kami ng budget para sa aming ulam dahil ayaw naman namin kumain ng puro manok. Dito kasi sa aming pinagtatrabahoan, malaya kaming nakakaalis at nakakabili ng mga gusto naming pagkain. Lahat kasi kami dito mami, mga Pinay. Kahit yung driver namin ay Pinay din yun. So, nagkakasundo-sundo kami sa pagkain. Kaya pag sumisweldo kami, nag-aambag-ambagan kami para makapag-ista kami ng pagkain namin. Para naman kahit abroad kami, ay ma-enjoy din naman namin ang buhay. Syempre, aba naman. Kami pa ba ang hindi mag-uulam ng masarap? Kami itong nagpapakahirap at nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kami sa mga kapwa ko abroad dyan, huwag niyong gugutumin ng sarili niyo. Di baling lumaki na tayo at tumaba, okay lang yan. At least hindi kayo nag-iisa, kasama niyo ako. Charot! Ang ibig ko bang sabihin mga mami, huwag natin pabayaan ang mga sarili natin. Dahil dito sa abroad, pag nagkasakit tayo, walang mag-aalaga sa atin kundi tayo lang din naman. At dito sa abroad, walang pahinga dito. Kahit may sakit ka, hindi yan excuse para magpahinga ka. Dahil si madam, hindi yan natatapos ng utos. Kahit may sakit ka pa, uutusan ka niyan. Iyan talaga ang realidad ng buhay ng mga OFW. Hanggat pinapasweldo ka nila at gusto nilang sulitin ang binabayad nila sa'yo, uutusan ka nila hanggat gusto nila.
Bihira na lang sa mga amo yung nakakaintindi sa sitwasyon ng mga katulong. Pero kadalasan dito sa Dubai, hindi nila naiisip yan. Niisip lang nila, sinisweldohan ka nila, bayad ka, dapat magtrabaho ka. Hindi ko naman nila lahat mga mami, may mga amo din namang mababait. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nag-abroad kayo ay swertihan lang talaga. Swerte mo pag nakakuha ka ng among mabait at malas mo pag nakakuha ka ng among walang hiya. Kasi dito sa abroad, hindi ka pwedeng mamili ng magiging amo. Sila ang pipili sa'yo. Kaya mga mami, kung may balak nga kayo mag-abroad, galingan nyo magdasal na sana mapunta kayo sa mabuting amo. Yun lang mga mami, mabuhay kayo hanggat gusto nyo.